Oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy, ang Iran ngayon ay fractured na daw sa dalawang faksyon. Parang nahati sa dalawa. Isa yung faksyon na gusto talagang makipag-ugnayan o makipag-peace talk, makipag-negotiate kay Donald Trump. At isang faksyon na matitigas ang ulo at ang utak ay parang simentado na, parang putik na, parang clay. Di ba? Ang clay tumitigas yan eh. Yan yung faksyon ng mga hardliners o itong tinatawag na mga hardcore members ng IRGC na naging kulto ng Ayatollah na hindi na talaga magbago ang isip. Kulto na eh. Kaya sabi ni Donald Trump, kung dalawang faksyon fractured na ang Iran, hati-hati na, at yung isa ay gusto ng pagbabago, yung isa ay ayaw. Yung ayaw, ang problema ng ayaw magbago ay akala kasi nila na kaya pa nila ang Amerika. Akala ng itong mga bubo na ito na intact pa yung arsenal ng IRGC. Akala nila na kaya pa nilang magipaglaban kay Trump sa Amerika. Ito yung mga bubo. Dito naman tayo sa medyo may utak. Ito yung mga negotiator na gusto nilang mo-negotiate sa Amerika para matapos na ang gulo at mabigyan sila ng parang total na freedom, di ba? Kasi kasunduan yan eh. Kaya dalawang faksyon ngayon, sabi ni Trump, madali lang yan, there is a solution. Ano kaya ang solusyon na ito ni Donald Trump? Well, pakinggan natin si Nikita Kapoor ng Daily Jagran. If the Iranian regime is really fractured between a faction that wants a deal and a faction that does not, there is a simple solution. Kill the faction that does not want. And US President Donald Trump, the sitting president of the United States of America, currently in the middle of a ceasefire negotiation with Iran, read that and he shared it with 2 words of approval. Now, here is the thing about op-eds. Presidents read them all the time. They don't usually repost the ones calling for the targeted killing of foreign officials mid-negotiation. So ito palang ang ewan ko lang kung galing sa bibig to ni Trump. Basta sabi ni Nikita Kapoor dito na okay, edi patayin natin yung paksyon na hindi makakaintindi, hindi makipag-negotiate. Kasi kung walang negosasyon, marami ang madamay, di ba? Bombahin ni Trump ang Iran. Si Xi Jinping nga ay nanawagan na yung China mismo. Ang China ay nagpadala ng kanilang pananawagan sa buong Iran na likasin na ang Iran. Dahil mayroong lumalabas ngayon na chismis na gagamit si Donald Trump ng calculated lang na na use of nuclear. Medyo lang, di ba? Media lang na lakas ang gagamitin ni Trump para matapos na. Kaya sabi mismo ni Xi Jinping at ng kanyang spokesperson na lahat ng mamamayan sa Iran, kung pwede, umalis na kayo. Paano umalis siya? Hindi yan makakalis. Kasi ang IRGC, ginagawa nilang human shield itong mga Iranian. Yan naman ang katotohanan yan. Ang kanilang mga tunnel ay nandyan sa ibaba sa basement ng mga hospital, sa basement ng mga university, ng school. Kaya hindi mabumba-bumba. Di ba mga kababayan? Kaya ito nga yung para matuloy ang negotiation, edi yung faksyon, kasi hati-hati sila hati. Edi tanggalin yung faksyon, ano bang gagawin mo sa mga kamatis na lata na nasa basket? Pabayaan mo ba yung mga lata doon o tanggalin mo yung lata para hindi mahawaan yung mga preskong kamatis? Isang latang kamatis lang na mahalo sa mga preskong kamatis sa isang basket ay pagkatapos ng 2 araw, lata na ang lahat ng kamatis. Ganun yun eh. Kaya tama naman yung sinabi ni Trump na kung ito lang ang problema dahil mayroong mga faksyon ng mga bubo na matigas ang ulo, bakit hindi natin tanggalin yan? Eliminate, di ba? Kayang-kaya naman. Sa ngayon ay mayroon ng $10 million na reward si Mujtaba Kamini. Sabi ng mga joker ay narito raw sa Pilipinas si Mujtaba eh. Edi meron kayong $10 million. Yan ay pabuya ng
United Arab, make that Gulf nation. Yung United Arab Nation, yung Gulf nation, yun ang pabuya nila. 10 million US dollar, napakalaki na yan. Ituturo mo lang kung nasaan. Yan yung pabuya eh. Kaya ngayon ay talagang grabe ang ang security kay Mujtaba. Kahit yung magipag-usap daw, wala eh. Sulat lang daw eh. Hindi siya dinadalaw ng mga military ng Iran dahil mahalata. Baka makita ng Mossad, ng mga spy ng Israel, at baka bumbahin na naman. Kaya ang dumadating kay Mujtaba, papel lang daw eh, na may sulat. And then, iba-ibang messenger yung magdadala, hindi mga military, mga ordinary people lang na messenger. On foot ha. Walang electronics, hindi pwedeng tatawag kasi matrace. Kaya sulat lang talaga. Ibig sabihin, low-tech, medieval style. Okay, so ito nga ang maganda eh. Dapat ang gagawa niyan ay alam ko Israel talaga ang magaling sa pagpasok sa Iran eh. Pwedeng papasukin ng Mossad ang kaloob-looban ng Iran. Katulad ng mga ganyan, pag-eliminate ng mga importanteng tao dyan sa IRGC, ang Mossad talaga ang nakakaalam niyan dahil meron silang mga koneksyon sa loob mismo ng Iran. Okay, so balik tayo kay Nikita Kapoor. Tehran's response was swift and it was pointed. Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismail Baghei did not mince his words. He wrote on X, and I quote, "The United States, which once presented itself as a democracy, freedom, and human values, now appears to become a promoter of terrorism, murder, and American daw ay mass promoter ng violence." terrorism. Paano magiging terrorism yung tatanggalin ay mga teroristi? Kaya sabihin natin na anghel na pinaslang si Satanas. Pinaslang ang mga anghel ng Satanas. Ganun yun, mga anghel ng Diyos. Promoter daw of terrorism. Sino bang unang nag-terrorism? Di ba? Di ang IRGC, ang Ayatollah, ang terrorist regime na yan ng Iran. Ang ginawa lang ni Trump ay ginawa lang niya ang tama. At ito'y para mawala na yung threat sa buong mundo, threat sa Amerika, threat sa Israel, threat sa NATO. Para mawala lang yan. Wala namang terrorism na ginawa. Ang na-terrorize dito ay ang IRGC dahil kapag nagulog na ng bomba si Trump, talagang makakaihi sila sa kanilang pantalon at magtatai sa takot, sobrang takot. Kaya sila yung na-terrorize eh. Sila yung terorista pero sila yung na-terrorize ni Trump kapag magbubumba na. Buti nga sa inyo. Ang tigas-tigas ng ulo nyo eh. Yun ang mahirap sa Iran eh. Yan ang isang dahilan kung bakit ang tagal-tagal ng desisyon na uupo sila sa Islamabad muli para magipag-negotiate. Kagabi yata, nagbiyahe na naman eh. Meron na namang pinadala ang IRGC na delegation na magipag-usap sa Amerika, sa Islamabad. Ewan ko lang mamaya kung matuloy yung pag-uusap kasi meron na namang lumabas na balita na yung si Mohammed Bagher Galibaf ay umatras daw, hindi makipag-negotiate dahil nagagalit ang IRGC sa kanya. Sabi ng IRGC, bakit tayo susurinder? O ganun yun. Kapag makipag-negotiate daw sila, susurinder na daw sila. Talagang mga bubo, no? Magbigay nga sila ng kanilang kondisyon eh. Tapos kung yung kondisyon aligned with the conditions of US, of Trump, approve na yun. Pero kung ang layo-layo na mga kondisyon yan, ay hindi talaga yan ma-approve. Diba? Ang magbigay ng kondisyones talaga ng terms ay ang champion, kung sino yung mananalo. Sino yung mas matapang, sino yung mas malakas, sino yung mas hari. Yun ang magbigay ng termino, ng terms, hindi yung talunan. Losers. Hindi loser ang magbigay ng terms. Kundi yung mas malakas, mas powerful. Walang iba kundi Amerika.
Diba? Tapusin natin, mga kababayan, ang balitang to ng Daily Jagran. His exact words. To understand why Thiessen wrote this, his exact words. To understand why Thiessen wrote this and why Donald Trump amplified it, you have to understand the state of Iran right now. US officials believe Iran's leadership is in genuine crisis. Supreme leader Mojtaba Khamenei is barely communicating with anyone. The IRGC generals now effectively controlling the country, and Iran's civilian negotiators are openly at odds over war strategy. So yes, Iran is fractured, and Thiessen's prescription and Donald Trump's endorsement is essentially use that fracture as a kill list. The Donald Trump administration wants Iran's civilian leadership to win the internal argument, the internal lift. That is a legitimate strategic goal. But endorsing a call to eliminate the opposing faction only unites the nation. It hands the IRGC exactly the propaganda it needs to torpedo every Okay, diplomatic so what do I channel think? that still exists. What I do think you is think about? to eliminate the IRGC, mga kababayan. Tanggalin talaga yan. At ang uupo na gobyerno ay yung maka-civilian, maka-Iranian. Yun yung grupo ng nagprotesta, yun ang mga totoong Iranians. Itong IRGC ay hindi naman yan galing sa Iran. Yan ay galing sa mga terrorist countries all over the Middle East. At nagtipon-tipon dyan at nagiging state within a state. Isang estado sa loob ng estado ng Iran na nagiging powerful dahil sa armas. Kaya dapat i-eliminate talaga yan. Diba? Kung mayroong king cobra sa inyong loob ng bahay, anong gagawin nyo? Alangan naman na bibibibihin nyo yung king cobra. E di patayin talaga yun. Mga kababayan, kahit magipag-negotiate ang IRGC tapos magustuhan ni Trump yung kanilang kondisyon, mahirap pa rin sa parte ng mga Iranians dahil IRGC pa rin ang magiging gobyerno ng Iran. So dapat talaga dyan hindi na makipagsundo ang Amerika sa IRGC, palitan talaga yung regime. Ang regime ang baguhin. Nandiyan naman si Prince Reza Pahlavi na mayroon ng mga followers at mayroon pang galing sa mga protestors na pwedeng iluklok as a new president. Kaya para sa akin, dapat talaga hindi na makipag-usap diyan sa IRGC na yan. Kasi baka makaupo sila muli at maghasik na naman ang lagim. Bibitayin na naman yung mga anti-IRGC. Grabe. Ang hirap talaga ng sitwasyon sa Iran, no? Dalawang faksyon eh. Isa yung gustong negotiate, isa yung talagang ayaw, gusto ng gira. Which is hindi naman nila kaya. Si Trump lang ay at bay lang si Trump. Kasi ayaw din ni Trump na magbomba kaagad. Siyempre maraming mawalan ng buhay, di ba? Kaya gusto ni Trump negotiate. Kasi nga peace negotiator si Trump eh. Kaya nga lang, iba talagang pag-uutak nitong IRGC dahil mga ano yan, itong bata pa sila ay kinukumbinsi na yan. Doctrinated na ang tawag. Bata pa lamang. Kaya hindi na talaga yung magbago sa kanilang isip. Alright, anong palagay nyo dito mga kababayan? Tamang-tama ba itong pasya ni Trump na eliminate, kill this itong second faction which are hard-headed at hindi makipag-negotiate? Tama ba yun? Pag-comment sa ating comment section. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa bagong nag-subscribe at sa aking ibig followers. I love you all. Take care and God bless you.